Hi guys! Good morning! Good morning sa inyong lahat. And I'm here. It's 4 o'clock or 4:30 in the morning here in the Philippines in our Dasmariñas, Cavite residence. And I have here katuruan from Brother Eddie Villanueva of JIL or Jesus is Lord Fellowship Church that I've seen in the internet, and I want to share it all to you now. The attributes of the Holy Spirit, o ano ang role ng Holy Spirit sa ating mga anak ng Diyos. So come on guys, basahin natin. According to 1 John 5 verse 7, tatlo ang nagpapatotoo, ang Espiritu, ang tubig, at ang dugo, at nagkakaisa ang tatlong ito. Ito ang tinatawag nilang Holy Trinity. Sinasabi sa Matthew 28, chapter 19, kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. So, tulad ng isang presidente ng isang bansa, tulad ni President Bongbong Marcos, we have the role of the president. Parang Holy Trinity. He is the president of the Philippines, the chairman of the Economic Council, at commander-in-chief in one. So, lahat yon role ng isang presidente sa isang bansa. So, para itong Holy Trinity. Okay? Merong God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit as the triune God in one Godhead with three persons. So, we have the God the Father. In John 3:16, sabi rito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Luke 19:10, sapagkat naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang naligaw. 2 Corinthians 5:21, hindi nagkasala si Kristo. Ngunit dahil sa atin, siya'y binilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at magpabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Sa Isaiah 54:5, it says, sapagkat ang iyong naging kasintahay ang may likha sa iyo, siya ang makapangyarihang si Yahweh, ililigtas ka ng Diyos ng Israel, siya ang hari ng lahat ng bansa. Hallelujah. 2 Corinthians 8:9, sabi rito, alam ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo na bagamat mayaman ay nagpakadukha upang yumaman kayo sa pamamagitan ng kanyang karukhaan. John 10:10, sabi rito, kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay, at magwasak. Naparito ako, sabi ng Panginoong Hesus, upang ang mga tupay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Hallelujah! Romans 5:8, sabi rito, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Sabi rin sa 1 John 5:11-13, at ito ang patotoo, ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan, at ito'y makakamtam natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Ang pinananahanan ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan, ngunit wala nito ang hindi pinananahanan ng anak ng Diyos. Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong nananalig sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Hallelujah. So that's the God the Father. The God the Son, Luke 4:18, sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita, sabi ng Panginoong Hesukristo. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiil. So, sabi rin sa Matthew 4 verse 35, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga.
Ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling ang mga may sakit, anuman ang kanilang karamdaman. Sabi rin sa Acts 10:38 or sa Gawa 10:38, ang sinasabi ko tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya nga ang hinirang. Sapagkat sumasa kanya ang Diyos saan man siya pumaroon, ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng dyablo. So, that's the God the Son. And God the Holy Spirit, sabi sa Genesis 1:1-3, nang simulang likhain ng Diyos ang lupa at langit, ang lupa ay wala pang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at ang Espiritu ng Diyos ay humiihip sa ibabaw ng tubig. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga. So, the Spirit of God was hovering over the waters nung time na yon. So, parang ganito. Sa isang presidente, magiging President of the Philippines siya, magiging Chairman of the Economic Council siya, magiging Commander-in-Chief siya. Si Bongbong Marcos in one. So, President of the Philippines, Son Jesus, Chairman of the Economic Council, Father God, and Commander-in-Chief, Holy Spirit. So, parang ganon. Parang presidente. So, ganon ang Holy Trinity. So, sabi ni Brother Eddie Villanueva, God the Father and God the Son could not do miracle without the God the Holy Spirit. So, the role of the Holy Spirit pala is the executive power o siya yung nag-execute ng mga plano ng Diyos. So, makikita naman natin sa Mark 16, makikita natin sa Mark, wait lang guys hahanapin muna natin. Makikita natin sa Marcos 16, chapter 15-18, ang sinasabing ganito tungkol sa Holy Spirit. At sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumampalataya at mabautismohan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ni ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila hindi dumampot man ng ahas o uminom man ng lason, at gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay. Hallelujah. So, napupuspos ng Holy Spirit ang isang anak ng Diyos. So, makikita rin natin sa Mateo 28, chapter 18-20, ang ganito. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa, kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Ano ang sabi ni Jesus? Bautismohan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Hallelujah. Yun ang pangako ng Panginoong Hesus sa atin. Sabi sa John 14:12, sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito sapagkat pupunta na ako sa Ama. Sa Romans 1:16 sinasabi, hindi ko ay kinahihiya ang mabuting balita tungkol kay Kristo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos ay kaliligtas ng bawat mananampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Luke 24:49 sabi rito, tandaan ninyo, susuguin ko sa inyo ang ipinangako ng aking Ama.
Kaya't huwag kayong aalis sa lungsod hanggang hindi kayo magkapagkakalooban ng kapangyarihan mula sa itaas. Ano ito? Ito ay ang Espiritu Santo, guys. Acts 1 verse 5 and Acts 1 verse 8, sabi rito, nagbautismo nga sa tubig si Juan, ngunit di na magtatagal at babautismohan kayo sa Espiritu Santo. Ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. At sabi sa Matthew 3:11, binabautismohan ko kayo sa tubig bilang tanda ng pagsisisi ninyo at pagtalikod sa inyong mga kasalanan. Ngunit ang dumarating na kasunod ko ang nagbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya ay makapangyarihan kaysa sa akin kung hindi ako karapat dapat kahit tagadala man lang ng kanyang panyapak. Ito ay ang Panginoong Jesus, sabi ni Juan. Ganun din na nakalagay sa Luke 3 verse 16. Sabi naman sa John 1:32, sabi rito, ito ang patotoo ni Juan. Nakita ko ang Espiritong bumababa buhat sa langit, gaya ng isang kalapate at nanatili sa kanya, sa Panginoong Jesus, nung siya'y binautismuhan ni Juan noon sa isang ilog. Sa ang Panginoon. James 4:7 or Santiago 4:7 sabi, kaya nga pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang dyablo at lalayuan niya kayo. Matthew 18:18, sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at anumang ipahintulot ninyo sa lupa ay ipahintulot sa langit. So, what is the role of the Holy Spirit, or what are the attributes of the Holy Spirit? Number 1, He's the executive power. Number 2, He is the anointing power. Mababasa natin ito sa Isaiah 10:27. Sa araw na iyon, aalisin sa inyong balikat ang inyong pasanin, wawakasan na ang pahirap na ginagawa sa inyo. And sabi sa Acts 1:8, sabi rito, ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig, sabi sa mga apostol ni Panginoong Jesus. So, the role of the Holy Spirit is also the teacher o tagapagturo, the comforter o mga aliw o tagabigay ng comfort sa atin in times na we need it. He is the advocate ng God, and He is the revealer of truth. He makes the Word of God alive, and He makes us speak in different tongues. So, pagsasalita sa iba't ibang wika, ganun nangyari sa mga unang apostol noon. So, mababasa natin sa Lucas 11, 10-13, ang ganito. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, makasusumpong ang bawat humahanap, at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung humihingi ng isda? Bibigyan ba ninyo siya ng alakdan kung siya ay humihingi ng itlog? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang Espiritu Santo, hallelujah, sa mga humihingi sa Kanya. So, sabi rin sa John 1:32, sabi rito, ito ang patotoo ni Juan, nakita ko ang Espiritong bumababa buhat sa langit, gaya ng isang kalapate at nanatili sa Kanya, kay Panginoong Jesus. Sabi sa Romans 8:11, kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Hesukristo, ang Diyos ding iyan ang magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang mamamatay sa pamamagitan ng Kanyang Espiritong nananahan sa inyo. Romans 8:26 sabi, gayon din naman tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto, kaya't ang Espiritu ang lumuluhog para sa atin sa paraang di magagawa ng pananalita. Para sa ating mga anak ng Diyos, nawa ay mapuspos tayo ng banal na Espiritu. Hallelujah!
at hindi ng kung ano-anong espiritu ng alak, espiritu ng mga droga, espiritu ng mga kung ano-anong bagay sa mundo. Naway magpuspos tayo ng banal na espiritu, ng Holy Spirit of God, at magawa natin ang kalooban ng Ama sa pangalan ng Panginoong Jesus. Hallelujah. So, God bless you all, and bye-bye for now. See you next time. I love you with the love of the Lord. Bye, everyone!